Dear Kuya Poy, ako po si Chloe, 25 years old mula dito sa Manila. Aminado akong nakikitira lang ako sa kasintahan kong si Jojo. May consent naman po ito mula sa mga magulang ng boyfriend ko, Kuya Poy, pero ang totoo po kasi niyan ay hindi ko kasama si Jojo dahil nangingibang bansa siya. Tanging ang kasama ko lamang ay ang kanyang kapatid na babae at ang asawa nito. Ang masakit nga lang, Kuya Poy, sa pananatili ko sa kondo nila Jojo ay hindi na natapos-tapos ang pagtatalo ng kapatid niyang babae at ng asawa niya. Sa tindi nga ng hindi nila pagkakasundo, kung minsan ay nasasaksihan ko pa kung papaano ang sakitan nilang dalawa. Ayoko naman po makialam ng gusto sa mag-asawa. Sino ba naman ako para panghimasukan ang problema nilang dalawa? Kuya Poy, dahil nga sa nangyari ay umaabot na rin sa punto na nagkabaranggayan ang mag-asawa. Dumating na nga rin ang puntong halos maubos na rin ako sa kapapayo para sa kapatid naman ni Jojo. Ang sabi ko pa nga sa kanya ay iwanan niya na ang husband niya dahil nagkakasakitan na silang madalas. Pero syempre hindi raw yan kaya ng kapatid ni Jojo. Hindi niya kaya ang iwanan ng asawa niya. Kesyo wala na raw itong mapupuntahan pang iba. Kuya Poy, hindi ko man personal na nararanasan ang problema nila mag-asawa, pakiramdam ko ay kabilang na rin ako sa tumatanggap ng bawat suntok, sumbat at mga masasakit na salita mula sa kanilang dalawa dahil nasa loob lamang nga kami ng iisang bahay. Umaasa po ako na matutulungan ninyo ako kung ano ba ang gagawin ko sa sitwasyong kinaroroonan ko ngayon. Maraming salamat po sa pagkakataong mabasa ninyo ang kwentong ipinadala ko sa inyong programang Heart to Heart. Hanggang dito na lamang, maraming salamat. Lubos na gumagalang, Chloe. Yan ang isa sa mga mahirap na sitwasyon, Chloe? Maraming salamat muna sa iyong pagsulat dito sa ating programang Heart to Heart. Alam nyo, yung panghihimasok talaga sa isang relasyon, lalo na ng mag-asawa, ay mali. Kahit pa nga po sila ay nag-aaway. Pero, merong malaking pero, dumarating naman talaga yung pagkakataon na kailangan mo na ring makialam, lalo na kapag nandyan na ang sakitan. Diba? Yung magbulyawan sila dyan, magsumbatan sa kung ano man yung issue nila. Sige, pwede mo nang palampasin mo. Dapat palampasin mo yun. Nagre-release yung mag-asawa. Pero kapag meron ng sakitan sa pamimisikal at sobra-sobra naman na rin, inaraw-araw na ang kanilang pag-aawayan, teka lang. At nandiyan ka lang sa isang lugar, kailangan mo na rin kumilos. But you really have to be careful. Ayan, Chloe, at sa mga katulad ni Chloe. Unang-una, tama yung ginagawa mo na kinakausap mo itong kapatid ng boyfriend mo. Yung sister niya. Okay? Ayan, pero mali rin naman na payuhan na agad-agad na maghiwalay na kayo. Unang-una, alamin natin ano ba yung dahilan ng pag-aawayan itong mag-asawang ito. At hanggat maaari, hindi dapat sa iyo manggaling yan. Sabihin mo doon sa boyfriend mo na nasa ibang bansa. Siguro naman nag-uusap kayo sa Viber, sa Messenger, o baka nag-i-email ka, o isumbong mo roon. 'Di ba? Kung gagamitin mo at gagamitin ang impluwensya mo doon sa pamilya ng boyfriend mo, doon mo gamitin. O alam ba to ng mga magulang ng kapatid ng boyfriend mo at ng boyfriend mo mismo? 'Di ba alam ba nila? Kasi kung hindi, yun ang pwede mong magawa. O ikaw ay masakit man, sampid lang, nakikituloy lang dyan sa tahanan na yan. Pero bilang isang babae ay meron ka ring pakialam. Bilang isang tao, mapababae ka, mapalalaki, ay meron kang pakialam sa welfare ng mga nagsasakitan na sa paligid mo. Okay? Pero ilagay natin sa tama yung pamilya ng boyfriend mo at yung boyfriend mo mismo, sila ang masaasahan natin. Kahit pa nga ayaw nitong si sister na mag-intervene ang kanyang pamilya. Ano to? Ayaw mag-intervene ng pamilya pero okay lang nagkakabaranggayan sila?
Aba, teka lang, mali yata, katawa-tawa naman yung ganoon. Mas maganda na napag-uusapan nyo yan, ano ba talaga ang nagiging dahilan ng inyong pagsasakitan. Alam mo, minsan kasi baka naipupush lang din, o minsan yung mga nagmumukhang kawawa, akala natin sila talaga yung kawawa. Pero minsan sila yung nagtutulak para sila mismo ay masaktan. Ngayon, kaya kung di ka sigurado kung saan ka nakatayo, dyan sa kapatid o sa sitwasyon ng kapatid ng boyfriend mo sa pinakikituluyan mong bahay, mas maganda na sabihin mo na yan doon sa kinauukulan. At ang mga kinauukulan dyan ay yung pamilya nila mismo. Bisitahin nila yung anak nila, kausapin nila ano ba ang nangyayari. Okay, huwag kang direktang bastang makialam. Sa ngayon, ang magagawa mo ay ang bantayan sila at maiwasan yung malalapang sitwasyon ng pagkakasakitan. But if worse comes to worse, wala. Kung kailangan ng itawag ng pulis, ganun na katindi ang sakitan, sige, tawag ng barangay, go ahead, makialam ka na rin, Chloe. Pero kung hindi pa naman, bulyawan, mga simpleng dabugan ang nangyayari dyan, mas maganda, sabihin mo sa pamilya nila. Sila ang mag-ayos niyan. Huwag kang basta-basta papasok. May limitasyon lang tayo dyan. Okay, batiin lamang muna natin itong nakikinig sa atin sa YouTube, sina Sign in the Sky at si Aleni Hungko. Maraming salamat at sa iba pa dyan. At dito na nga rin po natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy.